Amen. Amen. Salamat po, Panginoon, sa gabi pong ito, O Diyos. Pinupuri ka po namin at patuloyan po kaming nagpapasalamat sa pagkakataon na niloob mo po na makarating kami sa lugar na ito, Panginoon, upang ikaw ay malaya po naming maitaas, malaya po naming masamba at malaya po naming mapapurihan ang iyong dakilang pangalan sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po sa iyong mga anak na naririto na, Panginoon, at handang-handa ng sumamba at magpuri sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, O Diyos. At maraming salamat din po sa iyong malayang pagkilos sa buhay po ng bawat isa sa amin sa gabi pong ito, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa patuluyang pagsama niyo po sa amin, O Diyos. Salamat din po na patuluyang nararanasan namin yung banal na presensya, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, patuloyan ka pong magalak, Panginoon, sa gagawin po naming pagsamba at paglapit sa iyo ngayong gabi, O Diyos. Salamat po. Patuloyan po kaming magsasaya sa presensya mo, Panginoon. Patuloyan ka naming papupurihan sa gabi pong ito, Panginoon. Wala kaming ibang itataas kundi ikaw, aming Diyos. Purihin ka, Panginoon. Tanggapin mo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba ng iyong mga anak sa gabi pong ito, O Diyos. Sa iyo lang po namin palagi ibibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, patuloyan po nating sambahin ang Panginoon nang may galak sa ating mga puso. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon sa kalayaan ng pagpupuri sa kanyang dakilang pangalan. Amen. Patuloyan po tayong magsaya sa presensya po ng Panginoon sa gabi pong ito. Amen. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang kanino? Para lang sa Kanya. Amen. Patuloy nating awitan ng Panginoon. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya.
Amen. Para lang sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Amen. Patuloy nating sambahin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, aming Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Praise you, Jesus. Amen. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahang. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Minsan pa, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahang. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang ang lahat ng bagay mapagtagumpayan. Makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahang. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahang. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tunay po, Diyos, na patuloy naming nararanasan ang iyong pagsama sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, palagi ka naming kasama, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Patuloyan kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Nang dahil sa iyo, Panginoon, naranasan namin ang lahat ng ito, ang lahat ng biyaya mo, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Sa iyo namin nasumpungan ang lahat ng nararanasan namin ngayon, Panginoon. Salamat po. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Be restored. Amen. Sa kabila ng
aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Yes, Lord. Ikaw ang kailangan namin, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Amen. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko ikaw, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin natagpuan ang pag-ibig na dakila. Sa iyo lang po namin nasumpungan ang lahat ng ito, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon.
Kaya wala po kaming pwedeng irason para hindi ka namin patuloy ang sambahin. Para hindi ka namin patuloy ang papurihan sa aming buhay, Panginoon. Para hindi ka namin mapasalamatan, Panginoon. Nasa amin na. Patuloy naming nararanasan ang pag-ibig mo. Patuloyan po namin itong nararanasan sa aming buhay, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng ginagawa niyo po sa amin, Panginoon. Sa lahat ng iyong kabutihan at sa pagmamahal, sa iyong dakilang pag-ibig na patuloy ang pinaparanas sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Patuloyan mo pong ipadama ang iyong pag-ibig sa amin sa gabi pong ito, Panginoon. Patuloyan niyo rin pong iparanas maging iyong banal na presensya sa aming buhay sa gabi pong ito, Diyos. At patuloyan ka rin pong mangusap sa buhay po ng bawat sa amin, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Patuloyan ka pong malayang kumilos sa aming buhay. Malaya ka pong magsalita sa amin, Panginoon. Malaya ka pong magsalita sa aming bukas na puso, Panginoon. Yes, Lord, salamat po. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Tanggapin mo po, aming Ama, ang pinakamataas na papuri at pagsamba ng iyong mga anak ko, Diyos. Sa iyo lang po namin binibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon. Salamat po, Panginoon, salamat po. Tanggapin mo po ang lahat ng ito, Diyos. Sa iyo lang po namin binibigay ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ayan. Pwede na po kayong maupo. Ayan. Salamat sa Panginoon. Ayan. Salamat sa Panginoon dahil patuloy pa po tayong malayang nakakalapit at nakapagpuri sa Panginoon. Amen po? Amen. At malaya pa rin po tayong nakakapagbigay pasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Ayan. Ayan. Naniniwala po ako na maraming ginawa ang Panginoon sa loob ng isang linggo sa buhay po natin. Tama po? Amen. Marami po. Totoo po yan. Kaya wag po na tayong mahiya na magpasalamat sa Panginoon. Ano po? Dahil hindi naman po talaga nakakahiya ang magpasalamat sa Panginoon. Ang magpasalamat po sa Panginoon ay isang mabuting bagay. Ayan. Kaya gawin po natin. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Amen? Ayan. Kaya, ayun. Ako po, nagpapasalamat sa Panginoon palagi dahil palagi pong mabuti ang Panginoon sa buhay ko at patuloyan niya po akong binibiyaan ng kalusugan ng aking lupang katawan. Ayan, salamat sa Panginoon dahil araw-araw nagagawa ko yung mga gusto kong gawin, mga kailangan gawin. Ayan, salamat sa Panginoon. At yun, talagang ayan, may malusog at malakas na pangangatawan. Purihin po ang Panginoon. Kaya talagang ano yan, blessing na meron tayong malusog at malakas na pangangatawan na pinapahiram ang Diyos sa atin. Kaya salamat sa Panginoon. At isa pa po sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon sa patuloyan niya pong pagbibigay kaaliwan po kay Papa. Ayan, salamat sa Lord. Hindi ko po alam kung bakit wala po sila. Ayan, di po kasi ako nakapunta. Ayan, pero yun nga po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil naniniwala po ako na binubuksan po ng Panginoon ang kaisipan at puso po ni Papa dahil yung mga mahal namin sa buhay sa Bicol ay nag-celebrate ng ng 40 days ng pagkamatay po ni Mama. Ayan, pero si Papa po ay parang hindi ko alam kung ano yung kanyang damdamin, pero naniniwala po ako na
kasi kinakausap po namin siya ni Mama Beng, naniniwala po ako na binubuksan po ng Panginoon ang puso at isipan po ni Papa sa mga bagay-bagay na hindi naman talaga natin dapat na ginagawa. Ayan. At naniniwala din po ako na unti-unti, ayan, nangungusap po ang Panginoon sa buhay po ni Papa. Kaya, ayun, pinagpapasalamat ko sa Panginoon na, yun po, naniniwala po ako na araw-araw po may ginagawa po ang Diyos sa buhay po ni Papa. Kasi kapag ibang-iba na po siya kapag kinakausap namin. Kasi dati po ay maraming naniniwala sa mga pamahiin, pero sa ngayon po ay talagang madali na po para sa kanya. Parang hindi na siya yung hindi siya yung nagkukontra. Kaya naniniwala po ako na nangungusap po ang Panginoon at patuloy binubuksan ng Lord ang puso ng Papa. Kaya ayun, salamat sa Panginoon dahil unti-unti po na ilalapit po namin ang buhay ni Papa sa Panginoon. Kaya ayun, ganun din po yung aking iyak at pagsamo sa Lord sa buhay po ng aking mga mahal sa buhay sa Bicol dahil mas marami po sila doon na talagang napakalayo pa po ng buhay nila sa Panginoon. Kaya ang paalala nga po namin nung nasa Bicol po kami ay ilapit yung buhay sa Panginoon at umattend sa mga born again churches na malapit po doon. Kasi sa totoo lang po, napakalapit naman po ng church doon sa kanila, lalo na po doon sa kapatid ko, yung sinundan ko. Mas kapit-bahay lang nila yung church. Yung worship center po pala. Ayan, kaya, salamat sa Panginoon dahil naniniwala po ako na hindi pa naman huli po ang lahat, buhay pa po sila. So I pray na hanggat pinabiyayaan po sila ng Panginoon ng buhay ay mailapit na po ito sa Panginoon. At yun nga po, patuloyan po niyo pong isama sa prayer yung aming mga pamilya sa Bicol na makakilala po sa Panginoon. Ayan, tsaka po, salamat din sa Panginoon sa araw-araw po na biyaya niya at kabutihan sa aming buhay. At sa buhay po ni Kuya Ronnie, salamat sa Panginoon sa pag-iingat at patuloy ang biyayang kalusugan na pinapahiram po sa kanya ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Amen. Salamat po sa Lord. Amen. Ayun po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako din po nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy pong pag-iingat sa akin at sa aking pamilya. Kasi nagkasakit po ako ng 3 days. Bali, parang umpisa sa nung Monday. Kaya salamat sa Panginoon na first time kong maranasan yung ganong sakit kaya hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Masakit yung likod ko. Ito. Nung unang araw, hindi ko siya sinabi. Yung pangalawang araw, sinabi ko na sa asawa ko na ang sakit ng likod ko. Parang ngalay na ngalay ako, yung parang hindi mo na kaya tapos yung ngalay na ngalay ka na. Parang gano'n yung pakiramdam ko. Nung Tuesday kasi, kumuha ko ng gas sa planta. Pinilit ko lang siya, pero yung pagbubuhat ko, ang sakit, parang madudugalan ako, parang susuko ako ng dugo. Yung dalwa, kasi normal, ganun lagi yung buhat ko sa tangkay pagka dalwa-dalwa. Pagka maramihan dalwa-dalwa. Tapos nung parang paggabi na, sinabi ko sa asawa ko na napakasakit ng katawan ko, ng likod ko, na nahirapan akong matulog. Kasi kapag nakalapat ang likod ko sa ganyan, ang sakit niya. Pabaling-baling ako ng higaan, ng paghiga. Tapos, iniisip ko na baka yung kumot lang na nabunton dito sa likod ko, natulog ako ng nakaganyan, kaya pagising ko nung umaga ay masakit. Pero hindi pala yun yung dahilan ng pagkakasakit ko ng 3 days. Kasi di ba nagbagyuhan, pawis na pawis ako, pati yung ulan, nabasa ako ng ulan, basa yung damit ko. Tapos, nag-deliver ako doon sa Ternate. Nagmotor ako. Yun po yung yung naging sanhin ng pagkasakit ko. Natuyo kasi yung damit ko sa likod ko. Natuyo siya. Kaya nung gabi,
napakasakit ng likod ko. Tapos nung pangatlong araw na, natakot na ako kasi itong kaliwa ko, hindi ko na may buhat ng tangke. Hindi ko na mabuhat. Yung kanan ko, kaya ko. Pero, sabi ko, nako, yari. Iniisip ko kung ano yung naging sakit ko. Tapos, naranasan na gusto ko na magpa-check up. Gusto ko magpa-check up dyan sa Regina Building. Magpa-x-ray. Sabi ko, ano kaya naging sakit ko kaya? Ano kaya ito? Kasi parang pag may binubuhat ako na mabigat, parang may pumipigil dito sa likod ko. May pumipisil. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Parang sinabi yata ng asawa kay Daddy, yun, pinag-pray ako, tapos parang binigyan kami ng kayani ni Daddy. Kayani. Ayun, ipinahay niya sa likod ko at pinainom ako. Tapos, nagulat na lang ako sa resulta kasi nung ipinatak sa likod ko, parang hinihiwa yung likod ko. Yung sa pagpatak, parang hinihiwa. Napakasakit. Napakasakit talaga. Parang kinukutsilyo, ginaganyan. Napakasakit. Ayun pala, lamig. Pinasok ng lamig yung katawan ko. Kaya habang nanonood ako ng TV, nakaupo ako, ayun, utot ako. Kabag, lamig. Parang pinasok ng hangin. Tapos, nakaramdam ako ng ginhawa. Nagtataka ako, bakit biglang lumuag yung pakiramdam ko? Ba't kaya ganun? Siguro yun hinangin o kaya nilabigan yung katawan ko kasi nga nabasa ako ng ulan tapos natuyo kasama ang pawis. Kaya yun, salamat sa Panginoon sa kagalingan. Yung kayani, effective talaga yung kayani. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay ni Daddy kasi binigyan kami yung kayani. Siguro, kung alam kong ganun, siguro kamote, pwede na. Yung kamote, para lang umutot ka ng umutot. Mahalaga pala yun. Mahalaga pala yung pag-utot talaga. Noong ko na-realize, kung hindi lumabas yung hangin sa katawan ko, siguro, nagpa-check up ako tapos kung ano naresita sa akin ng doktor na yan. Totoo yun. Kaya salamat sa Panginoon na, ayun, 100% magaling na ako. Ayun. Salamat sa Panginoon. At yung di ba nagtumaas yung gas, pero yung bigay sa akin ng planta, binabaan niya ako. Kaya yung salamat sa Panginoon sa favor ng Diyos na naranasan namin. At ayun, salamat sa Panginoon sa patuloy na kagalingan na nagagaling sa Panginoon. Ayun, salamat sa buhay ni RK at ni Jassy at ng asawa ko kasi mahirap magkasakit. Kaya ayun, malusog sila. Ayun po, salamat po sa Panginoon. Amen. Good evening po. Ako din po ay nagpapasalamat po sa Panginoon kasi po lagi niya po kaming binibigyan pa ng pagkakataon ng asawa ko na makapunta po dito. Kasi po lagi po kapag po napunta kami dito, lagi ko pong inaano na mag-ano po ng bagay na ipagpapasalamat kasi hindi naman po, para po sa akin, marami pong dapat ipagpasalamat kay Lord. Kaya gusto ko po, kahit nahiya ako, nagsasabi po ako ng pasalamat sa Panginoon. Lalo na po nitong mga nakaraan po, tunay po na si Lord po yung nagbibigay po ng kapahingahan po, tsaka po ng yung pangkalma po. Kasi po nitong mga nakaraan, sobrang nakaka-stress po. Stress po ako. Pero nung ngayon po, parang okay na po. Hindi na po ako ganun ka-stress. Parang napakalma na po ako ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Kanya. Kasi sa patuloy po niyang yung pagpapaano po sa buhay namin ni Christian, na kahit mahirap po yung dinadaanan namin ni Christian, napapagaan niya po yun kasi binibigyan niya pa rin po kami ng dahilan para magsaya. Kasi po nitong nakaraan din po, so sobrang stress ko po, parang nakalimutan ko
merienda, ganyan po. Ako po, lagi po ako nauna sa pagkain. So, dumating po yung mga tita ko po, nagulat, dahil po sa stress, hindi nga po ko, parang nakalimutan ko po kahit yung pagkain. Hindi ako nakapagluto. Tapos, nagulat na lang po ako pag meron po silang dalang pagkain. Parang napagaan po yung gawain ko po kasi imbis na magluto, meron na pong nagdala sa akin ng pagkain. So, kahit simple lang po yun, nagpapasalamat po ako kasi po, nitong mga nakaraan, hindi ko talaga masyadong maasikaso po rin si Christian kasi ang dami ko pong iniisip. Pero may pinapadala po si Lord sa amin na mga tao po para po yung pong hindi ko magawa, may nag-ano po sa amin. Parang yun po, nagpo-provide po. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na kahit mahirap po, nakikita ko po na tinutulungan niya po kami ng asawa ko. So, ayun po, salamat po sa Panginoon at sa mga buhay po ng mga tita ko po na lagi pong sakto po kapag namumroblema kami na ano po sila, na siguro po naiisip nila na nakikita nila na namumroblema po kami. So, ayun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po doon. Yun po, thank you po. Magandang gabi din po. Ako din po ay magbibigay ng kasi po nasa naik po ako dahil si Eliza ay medyo nakakadanas ng sakit. Siya po kasi ay sinusumpong na naman ng hindi siya makahinga ng ayos. Tapos nung Wednesday, nagpunta siya sa doktor. Then, pinabalik siya kanina. Purihin ang Diyos kasi po si James ay nakasama niya dahil si James po pag Friday half day lang po sila sa office. So, siyempre po pag nanay tayo ay talaga pong nandoon po na kahit yung mga anak natin ay matatanda na may pamilya na nag-aalala tayo kasi hirap din po siyang lumunok. So, chinek na po, ultrasound po yung kanyang dito, yung lalamunan niya. Wala naman po siyang goiter. Purihin ang Lord dahil wala po siyang goiter at saka normal naman po yung pagtibok ng puso niya. Sabi ko, anak, baka talagang nai-stress ka sa pagtuturo. Kung pwede, huminto ka muna. Magpahinga ka muna. Kasi nga po, mahirap din po ang magturo sa mga bata kasi ang kukulit ng mga tinuturuan niya. So, sabi ko nga sa kanya, magpahinga ka at magbigay ka ng oras sa Panginoon. Tiyak, gaganda ang pakiramdam mo. Kasi po, nakadanas din po kasi ako ng pananakit ng likod nung last week. Sobra po talaga kasi nung di ba po bumagyo, medyo dumami yung ating labahan. Wala po kasi akong katuwang, hindi pwede si Jacob magbuhat ng washing. Kaya binuhat ko yung washing nilagay ko doon sa CR. Yun lang naman po ang natatandaan ko na binuhat ko. Sumakit talaga yung dito ko, yung likod ko. Pero purihin po ang Lord kasi hindi na masakit. Okay na, nakakayuko na ako ng ayos. At saka sabi ko nga po kay Eliza, ang karamdaman ay hindi yan binigay ng Lord sa buhay natin. Itakwil mo, wag mong angkinin na may karamdaman ka. Magpuri ka sa Panginoon, umawit ka ng papuri at magmanalangin ka, maglaan ka ng oras sa Kanya. Tiyak, mag-aani ka ng mga pagpapala. Amen po. Hello po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Lord sa kalakasan, sa buhay na patuloy niyang pinapahiram, sa provision.
At saka po sa kalakasan po na kahit na po maraming trials, maraming problema, maraming andyan na nagiging okay naman po ang lahat. Kumisan po minsan talagang hindi natin maiwasan na merong hindi maayos na nagiging maayos din po sa tulong ng Lord. At saka po sa patuloy na pag-iingat sa kay Ivan, kay Baby. Salamat po sa Lord at saka po salamat po sa lahat-lahat ng provision na pinagkakaloob nila sa amin. To God be all the glory po. Salamat din po sa God's word po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan po rin po ang Panginoon. Sabi nga mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon. Kaya ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Sobrang napakabuti. Amen. Kaya ako ay pinupuri ko ang Panginoon sa kanyang mga kagandahang loob at patuloy na nararanasan namin ang kanyang kabutihan. At nagpapasalamat ako sapagkat ang gabing ito ay oras ng pagpapasalamat sa Panginoon. Ayan. Nagpapasalamat ako sa Kanya sapagkat nagpo-provide siya sa aming mga pangangailangan. Ayan. At sa totoo lang, wala po kaming ibang maasahan sa buhay na ito kundi ang Diyos. Ang Diyos lamang. Amen po. At salamat sa Kanya. At patuloy na binibigyan kami ng malusog at malakas sa pangatawan. At salamat sa Diyos na ang pagiging, kumbaga, isa din sa kinahabagan ng Diyos. Kung ako ay hindi Kristiyano, ay syempre naguguluhan. Marami kang iniisip, yung mga bayarin, ganyan, ganon. Pero bilang Kristiyano, meron tayong Diyos na maaasahan, na magpo-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? To God be the glory! At talagang maaasahan mo siya kapag talagang nagtiwala ka sa Kanya. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi po sinungaling at hindi po sinungaling ang ating Diyos. Siya po ay tunay na maaasahan sa lahat ng oras. At hindi ka maguguluhan. Ano po? Hindi ka mag-aalala. Sapagkat meron po tayong Diyos na patuloy na mapagkakatiwalaan at tapat sa kanyang mga pangako. Amen po. Amen. Purihin po ang Panginoon at nagpapasalamat ako sa kanyang mga kabutihan at kagandahang loob, kapayapaan na patuloy na ipinaparanas sa ating lahat. Amen. Kaya purihin po ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga kabutihan at kagandahang loob. To God be the glory! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen po. Ayan, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. At pinagaling niya din po ako doon sa pamamaga dito po sa left side po ulit. So, pagising yun ng Sunday, kaya hindi po ako nakadalo. At kasi baka po ako, syempre, pagkikita niyo sa akin, di ba, beso-beso tayo. Kasi baka mabangga nyo, ay lalo pang mamaga. O kaya ay mapahiyaw ako sa sakit. Kasi talagang para ako may stiff neck nung linggo. Pero salamat sa Lord habang bago matapos yung gawain, okay na po ako. At ayun nga, nagbigay ng kayani ang daddy. Yun ay kay mami pa. Hindi na nagamit. At ayun, sabi ko, alam mo ba kung magkano yan?
Napakamahal po nung isang boteng maliit, 3.5. Pero wala nga kayong pambili ng ganong ano. Kaya salamat sa Lord kasi ay talagang ginamit yun ng Lord kasi ay pati si Jassy nilagnat. Kasi po nagkaroon siya ng period, ay pinaglilinis di ba ng teacher doon, ay hindi naman sanay ang gumawa. Nilagnat. Pagdating sa bahay, kala ko kung anong nangyayari. Pinagpahinga lang namin. Tapos, nung tiningnan ko na ng gabi, ayun, nilagnat na. Hindi kinaya ng katawan. Kumbaga, kasi nga po, di ba, tayong mga babae, hirap tayo, di ba, pag merong tayong dalaw, parang hindi ka na makagalaw. Tapos ay pinaglinis pa ng teacher doon sa may canteen. Doon siya na lagi, mga dahon-dahon doon. Kaya ayun, salamat sa Lord at maging kay RK sa pag-aaral niya. Salamat sa Lord kasi ay nakikinig naman siya sa teacher niya po. At sabi nga doon sa meeting, may 2 daw bata na nahihirapan yung teacher. Ay nagpapasalamat ako sa Lord. Hindi naman si RK isa doon sa... sa pinapahirapan yung teacher. Hirap na hirap daw yung teacher. Kasi, ay salamat sa Lord. At kahit yan, syempre, mumunti pa man din ang isip niyan eh. Ay, nakikinig. Salamat sa Lord. And yun nga po, yung favor ng Lord sa aming business. Kasi po ay halos, tawag dito. Natakot ako para sa asawa ko kasi 'di ba yung iba, ang puhunan nila ay lang yung salita. Yung bili na kayo. Ang puhunan namin yung katawan mismo ng asawa ko. Kaya ako yung natakot doon sa nangyari sa kanya at alam kong nag-aalala na siya kasi nagsabi siyang gusto niya magpa-check up. Kasi hindi naman yung nagsasabi. Ay, may kayabangan kasi yung asawa ko kaya niya daw lagi. Pinakita ng Lord na talagang ang Panginoon ang nagpapalakas. At iyon, kailangan talaga niyang ingatan. Kasi po yung asawa kahit pawis na pawisan, di ho yan magpapalit. Ako naman magpalit ka. Ayan po. So, kaya ngayon, talagang ayaw niya nang siya'y matutuyuan ng pawis. Takot na siyang matuyuan ng pawis. Ayun, salamat sa Lord sa lahat po ng kanyang ginagawa po sa pamilya and then kay Daddy at kay Nanay Nelia at sa mga kapatid ko po. Salamat sa Lord. At patuloy pinapalakas tayo at pinapatatag ng Panginoon sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Sa Diyos po ang kapurihan. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay saglit po na manalangin. Hallelujah. Minsan pa, aming Ama, sa iyo namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa gabi pong ito. Ama, maraming pong salamat sa lahat ng inyong mga ginawa sa aming buhay, sa inyong pagpapagaling sa aming mga karamdaman, sa inyong pag-iingat sa amin, sa pagkakaloob niyo po ng aming mga pangailangan at pagdinig sa aming mga panalangin. Maraming pong salamat, Panginoon. At ngayong gabi, minsan pa kami din po ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan, humihingi ng tawad sa anumang aming mga nagawa, mga naging pagkukulang at mga pagkakasala. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, at kahabagan ang bawat isa sa amin, O Diyos.
at amin pong idinadalangin, minsan pa na kami ay muli po ninyong samahan sa gawaing ito, O Diyos. Kayo po ang siyang patuloyang manguna, mangusap at magsalita sa bawat isa. Hinihiling namin, Panginoon, na tulungan kami, buksan ang puso, ang isipan ng bawat isa sa aming Panginoon. At tanggapin namin, O Diyos, ang mensahe po ninyo sa aming lahat ngayong gabi. Ama, salamat po sa iyong banal na Espiritu na siyang patuloy ang nagtuturo sa amin at nagpapaalaala sa amin sa lahat ng bagay. Minsan pa aming Diyos, tanggapin po ninyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sige po, maaari na po tayong makaupo. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa ating mabuting Diyos. Lahat tayo ay pinagaling ng Panginoon. Amen. Ayan, totoo nga po yon. Ang Diyos lamang ang siyang nagpapagaling. Narinig ko yun kay Dr. Atoy. Wala daw pong doktor na nagpapagaling. Ang Diyos daw po ang nagpapagaling. Narinig ko yan kay Dr. Atoy. Salamat sa Diyos. Totoo naman yon. Amen? Yan. Kasi nga ay, nung nakarang Friday na ipatotoo ko rin sa inyo na hindi ko nga maigalaw nung Friday. Diba? Naalala nyo? Hindi ko siya maigalaw. Kasi talagang sobrang sakit niya. So ngayon po ay naigagalaw ko na siya. Nakakapagtaas na ulit ako ng kamay. Nakakapagpuri na sa Diyos na nakataas ang kamay. Kaya sabi ko, wag katamaran yung pagtaas ng kamay, sa totoo lang. Okay? Kasi kapag pinahintulutan ng Diyos na hindi mo na yan maitaas, hindi mo na yan maitataas. Kaya habang pinapayagan ng Diyos na maigalaw natin ang ating mga katawan, igalaw natin yan para sa Kanya. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. So ngayong gabi, tayo po ay nasa huling chapter ng aklat ng Genesis. Bukas po ay Exodus na tayo. Purihin po ang Panginoon. Wow, nakatapos na ulit tayo ng isang aklat. Ano po? Okay, tayo po ay nasa Genesis chapter 50. Ang pamagat po nito ay God works for the good. Okay? So yun nga, yung chapter 49, nakita natin doon na namatay na si Jacob. Pero bago nga siya namatay ay biniles niya o nag-prophesy siya sa kanyang mga anak kung anong magiging ang kanyang mga anak, yung lahi niya. So ito yung karugtong. Sabi po dito sa verse 1, niyakap ni Jose ang kanyang ama at umiiyak na hinagkan. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga manggagamot na imbalsamuhin ang bangkay. 3, ayon sa kaugalian ng mga Ehipsyo, 40 araw ang ginugol nila sa paggawa nito. 70 araw na nagluksa ang bansang Ehipto. Ang tagal, no? 4, pagkatapos ng pagluluksa, sinabi ni Jose sa mga kagawad ng Faraon, pakisabi nga ninyo sa Faraon na hiniling ng aking ama, bago namatay na doon ko siya ilibing sa libingan ng kanyang inihanda sa Kanaan. At aking naipangakong susundin ko ang kanyang bilin. Kaya humihingi ako ng pahintulot na dalhin ko roon ang kanyang bangkay at babalik agad ako pagkatapos. 6, sumagot ang Faraon, lumakad ka na at ilibing mo ang iyong ama ayon sa iyong pangako sa kanya. 7, sumama kay Jose para makipaglibing ang lahat ng kagawad ng Faraon, ang mga may matataas na katungkulan sa palasyo at ang mga kilalang mamayan sa buong Ehipto. 8, kasama rin ni Jose ang kanyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama. Ang naiwan lamang sa Goshen ay ang maliliit na bata, mga kawan ng tupa, kambing at baka. So kung maalala nyo po, ang Goshen po ay isang lugar kung saan napaka maginhawa po doon at sagana. Masagana yung lugar na yon. Doon sila pinayagan ng Paraon na doon manirahan yung lahi po ni Jacob. So yung Goshen is a place of comfort and plenty. Wow. 9, may mga ngabayo, may mga sakay sa karwahe,
talagang napakarami nila. Yan, sobrang dami yung ramay, no? At sumama doon sa paghatid sa Kanaan sa mga labi ni Jacob. Verse 10, pagsapit nila sa giikan sa Atad, sa silangan ng Ilog Jordan, huminto muna sila. Nagdao sila roon ng luksang parangal sa Yumao. At 7 araw na nagdalamhati roon si Jose. So tiningnan ko yung ibig sabihin ng luksang parangal. Yan. So mayroon pala talaga sa Bible na tinatawag na luksang parangal para sa isang yumao. Sa ating kapanahunan, ang tawag doon ay necrological service. Ibig sabihin, sa service na yon, inaalala ng mga kamag-anak, kaibigan, ng pamilya, ng mga mahal sa buhay, yung mga mabubuting ginawa ng yumao. Okay? Yun ay para hindi siya makalimutan. Okay? 11, nasaksihan ng mga taga-Kanaan ang ginawang pagpaparangal na ito. Kaya't nasabi nila, ganito palang magluksa ang mga taga-Ehipto. Dahil dito'y tinawag na Abel Mizraim, ang lugar na iyon. So, yun ang ibig sabihin ng Abel Mizraim. Ibig sabihin, pagluluksa ng mga taga-Ehipto or the morning of Egypt. Yan. So, sabi nga po doon sa ating nabasa, nang mamatay po si Jacob, mahigpit siyang niyakap ni Jose. At umiiyak na ito po ay kanyang hinagkan. Totoo naman yon when someone very close to us, no? Kapag sila ay namatay, magulang, kapatid, yung masyadong mahal sa'yo. O kahit nga hindi masyadong sa'yo, napapaiyak din tayo, di ba? Hindi po yun maiiwasan. Hindi natin maiiwasan na magdalamhati, mangulila, malungkot, umiyak, magdamdam. Normal po yun na damdamin. Nandyan pa po ba tayo? Hindi ibig sabihin na umiyak ka, hindi ibig sabihin na nagdalamhati ka, hindi ibig sabihin na nalungkot ka, ay wala ka ng pananampalataya sa Diyos. Hindi po ganun yon. Okay? Normal na pakiramdam yon ng isang taong namatayan ng mahal sa buhay. Nandyan pa po ba tayo? Okay, so ibig sabihin, kailangan maintindihan natin na mayroong tinatawag na grieving process. Nag-grieve tayo, napipighati tayo. Okay? Yung iba, mabilis po silang nakaka-recover. Pero may iba, it takes years bago sila makarecover sa lungkot, sa pighati. So kung kayo po ay hindi pa namamatayan ng mahal sa buhay, hindi po ninyo maiintindihan ang damdamin na yon. Pero kung kayo po ay nawalan na ng mahal sa buhay, maiintindihan nyo ang aking sinasabi. Sapagkat nung nawalan kami ng tatay, nung namatayan kami ng tatay, it takes years bago namin siya, kumbaga kung may sugat, bago mo maramdaman na, ay, naghilom na. Yan. Sabi nga, it takes time for healing. Hindi siya basta-basta. Talagang, nung namatay ang tatay ko, halos araw-araw, gabi-gabi, umiiyak po ako. Lalo na si Mamang, may pagdaang sumisigaw siya. Maririnig na lang namin, bigla na lang siyang sisigaw sa kwarto, pero nakalak yung kwarto. Hindi namin mabuksan. Tapos biglang tatahimik. Hindi namin alam kung anong ginagawa niya. So nag-aalala kami, nakakapag-alala. Tapos ako, bago ako pumasok sa school, aga-aga kong pumasok sa school kasi dadaan muna ako ng sementeryo. Noong mga panahon na yon, no? Nang hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, lagi ako may dalang kandila. Nagsisindi ng kandila doon sa puntod. At doon ako mag-iiyak-iyak bago ako pumasok sa school. Kasi yung school namin, katapat lang yung sementeryo. Yon. So it takes years bago naramdaman ko na, okay, wala na akong tatay. Pero yung pain, pag maaalala mo na, maaalala mo yung mga eksena, kung paano siya nawala, may kirot sa puso.
Yan, hindi simple ang mawala ng mahal sa buhay ng magulang. Kamakailan naranasan ni Mama Len yun. Di ba? 1 year ago, mahigit ng nakaraan, naranasan ng Pastora Charis na mawalan siya ng nanay at mami ng lahat, mami ng bayan, si Mami Joy. Nandyan pa po ba kayo? Yan. So, normal yon na napakiramdam. Even Joseph, si Joseph, yun yung naramdaman niya. Kaya nung nawalan siya ng tatay at for Joseph, masyadong masakit yan para sa kanya. Kasi nga, di ba, nawalay siya for many years, ang haba-haba ng panahon. Nakala ng tatay niya, patay na siya. Wala na siyang pag-asang makita niya si Joseph. Pero hindi lang si Joseph ang kanyang nakita, kundi maging ang dalawa pa niyang anak. So, ganun ka grabe yung pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ng isang tao, lalo na sa mga anak niya. Nandyan pa po ba tayo? So sabi ni Jose, aking naipangakong susundin ko ang kanyang bilin. No? So makikita natin dito kahit noon pa man, take note, pasimula ito ng kasaysayan, no? Nasa Genesis tayo. Noon pa man, sobrang pinapahalagahan nila ng tao yung bilin ng isang yumao. Halimbawa, yung isang tao na mamamatay na tapos may bilin siya na ganito ang gawin nyo. So, sobrang pinapahalagahan yon. So, nakita natin yon dito. Yung pagpapahalaga sa bilin ng isang yumao. No? Sabi ni Joseph, aking naipangakong susundin ko ang kanyang bilin. Verse 12, sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang hiling ng kanilang ama. Sabi nga po natin, sinunod. Yan. Kaya, mga anak na nandito habang buhay ang inyong mga magulang at nakakausap, sundin ninyo sila. No? Pero of course, dun sa mabuti. Pero kung masama na yung ipinapagawa, dun natin sila hindi susundin. No? At kung labag sa kalooban ng Diyos at sinasabi ng salita ng Diyos, doon natin sila hindi susundin. Pero as long as maganda yung kanilang sinasabi, sundin sila. Kasi bakit? Kailan nyo sila susundin? Kapag patay na, kapag wala na, doon ka magsisisi, sana. Marami kang magiging sana. Nandyan pa po ba tayo? So 13, dinala nila sa Kanaan ang bangkay at doon inilibing sa yungib na nasa kaparangan ng Macpela. Silangan ng Mamre na binili ni Abraham kay Ephron na Heteo. 14. Matapos ilibing ang ama, si Jose nagbalik sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid at lahat ng kasama sa paglilibing. Okay, sabi dito, binigyan ni Jose ng kapanatagan ng mga kapatid. 15, mula nang mamatay ang kanilang ama, pakinggan niyo po itong mabuti. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose? At gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya. Yan. 16, nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kaming mga lingkod ng Diyos, ng iyong ama. So anong nangyari? Sabi dito, napaiyak si Jose nang marinig ito. Grabe, no? Parang, ano pa nga ba naman ang magagawa niya? Di ba? So sabi dito, 18, lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Again, kung maalala nyo po, nagkatotoo ulit ang panaginip ni Jose na ang kanyang mga kapatid ay yuyuko sa harapan niya. Yung mga panaginip na ibinigay ng Diyos kay Jose, totoo. Sa totoo naman, may mga panaginip talaga na galing sa Panginoon.
bilang pagbibigay ng babala, warning, paalaala, o isang mensahe. Pero hindi lahat ng panaginip galing sa Panginoon. May mga panaginip na masama, na mahalay, malaswa, hindi maganda. Di ba? So, yun. So, pero itong mga panaginip na to, galing talaga to sa Panginoon. Okay? At yun nga, may tinatawag na parang may gift of dreams si Joseph kasi nakakapag-interpret siya ng dreams. At hindi rin niya yun mai-interpret kung hindi siya bibigyan ng Diyos ng karunungan para ma-interpret ito. 19, ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ang Diyos? Napakaganda ng assurance, no? Kaya sabi doon sa sa pamagat kanina, binigyan ni Jose ng kapanatagan ang kanyang mga kapatid. Sabi ni Joseph, huwag kayong matakot. Parang, huwag nyo na intindihin yun. Di ba? Maaari ko bang palitan ng Diyos? Kasi bakit? Iniisip ng mga kapatid ni Jose na baka gantihan sila ni Joseph. Kasi wala na si Jacob eh. Kumbaga parang si Jacob yung nagsisilbing pampigil. No? Buhay pa ang tatay namin. So hindi yun gagawin ng aking mga kapatid. Diba? Buhay pa ang tatay ko, hindi pa ako makakaganti. So, hindi ganun yun. Kaya dito, nagsumamo sila, nakiusap na sila'y patawarin. So, ang tanong, ilang taon na ba ang nakalipas? Sobrang haba na ng panahon. Yung nangyari na, yung ginawa ng mga kapatid ni Joseph sa kanya, sobrang haba na napakatagal na yung taon na yun na nangyari. Pero pinatawad na sila. Matagal na silang pinatawad ng kanilang kapatid. Pero sa isip nila, sa puntong ito, baka gantihan sila. Nandyan pa po ba tayo? Dahil sa ginawa nila. Alam niyo po, ito kasi yon. Yung kasalanan, sabihin natin kasalanan, nanghahabol talaga ang kasalanan. Yung mga kasalanan na hindi natin totally na deal, hindi natin totally na isurrender sa Diyos, laging may guilt ka sa pakiramdam mo. 'Di ba? Marami kang magiging baka. Ang dami mong magiging baka. 'Di ba? Tingnan niyo 'to. Baka gantihan tayo ni Jose. So parang hindi pa sila nakawala nun sa kanilang ginawa sa kanilang kapatid. Nandun pa yung guilt. Kaya sabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ng Diyos? Alam niyo po, hindi lang sila pinatawad ni Joseph. Nangako pa si Joseph na tatangkilikin sila sa Ehipto kasama ng kanilang pamilya. So dito po, makikita natin yung isang katangian ng Diyos kung paano siya magpatawad. Sabihin natin forgiveness. Ganyan magpatawad po ang Diyos. Kinakalimutan kung ano man ang nagawa. Nandyan pa po ba tayo? Sabihin natin, ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad. Parang ganun pinatawad ni Joseph ang kanyang mga kapatid. Tingnan niyo ang sabi niya, verse 20, masama nga ang inyong ginawa sa akin. Talaga namang napakasama. Di po ba? Masama nga ang ginawa ninyo sa akin. Subalit, pakibasa niyo po ng malakas, yan. So, naintindihan ni Joseph. Malinaw sa kanya lahat ng mga nangyari. Kahit yung ginawa sa kanya ng mga kapatid niya. Naunawaan niya, sabi niya, ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. Sabi ko nga po sa inyo, nung time na hinuhulog siya doon sa balon, hindi yun basta, hindi ganun lang yun na, pinahintulot ito ng Diyos. Hindi ganun yan. Possible, may struggle nun. Bakit? Anong gagawin niyo sa akin? Bakit ganun? Di ba? May struggle doon. May iyakan na ganap doon. Wag niyo akong gaganyonin. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Ba't niyo ako ginaganito? Di ba? May ganun nangyari na ganun.
Naunawaan niyo po ba? Pero habang lumilipas ang maraming taon, ang maraming nangyari. Di ba? Hanggang sa siya nga ay naging governor ng Egypt. Ang daming nangyari. Pero sabi niya, naunawaan niya, ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. Yan. Bakit? Sabi doon, at dahil dooy naligtas ang marami ngayon. Yung pala yun. 21. Kaya wag na kayong mag-alala. Sabihin natin, ang bait naman ni Joseph. Grabe, no? Kung tutuusin, tinging tao, parang, ayan, patay na ang tatay namin, pwede na akong gumanti. Di ba? Hindi naman niya malalaman kung ginanti. Di ba? Kung ginantihan ko to o hindi, wala naman siyang malay na. Pero hindi. Sabi niya, wag na kayong mag-alala. Ako nang bahala sa inyo. At sa inyong mga anak. So yun yung assurance. No? Binigyan ni Jose ng kapanatagan ng mga kapatid niya. Ako nang bahala sa inyo at sa mga anak nyo. Okay, sabi, napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. Sabihin natin, ipinahintulot. Nakita nyo? Ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. So ano ba yung mga ipinahintulot ng Diyos na nangyari kay Joseph? Yan. So balikan natin. Gusto siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Ayan na ang mapanaginipin. Ayan na ang paborito ni tatay. Diba? Patayin natin yan. Kakasawara ang pagmumukha. Diba? Para mawala na siya sa landas natin. So yun yun, dahil sa inggit, dahil sa favoritism, Tapos anong nangyari? Ibinenta siya ng mga Ismaelita. Ibinenta siya sa mga Ismaelita. At yung mga Ismaelita naman, ibinenta naman ng mga Madianita si Jose kay Potiphar. Diba? Nakadalawang beses siyang binenta, no? So ano pa? Inakusahan pa siya ng rape ng asawa ni Potiphar. Hanggang sa siya nga po ay nakulong. So ang daming nangyari sa kanya. Sa mga nangyari yon, hindi yon simple. May mga pang-aapi doon na nangyari. Maging hanggang sa kanyang, sa loob ng kulungan. Diba? At alam natin kung ano ang nangyari. Na merong nanaginip na dalawa, yung baker tsaka yung cupbearer. At parehas nangyari ang kanyang interpretation o yung kahulugan ng panaginip doon sa dalawa. At sabi ng cupbearer, paglabas niya, aalalahanin kita. Pero nakalimutan siya. So taon din ang lumipas. Kaya nagtagal siya sa kulungan. Nandyan pa po ba tayo? Ibig sabihin, ang daming masamang nangyari kay Joseph. Mga pangit na nangyari. Pero, ang sabi dito, ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. Sabihin natin, para sa kabutihan. So kaya ang tanong ngayong gabi, ano po bang mga nangyari sa atin? Ano po ba yung mga nangyari sa buhay mo? Yan, may mga nangyari bang pangit, masamang nangyari sa buhay mo? May mga gumawa ba ng masama sa buhay mo? Mga pangyayari na hindi natin gustong mangyari, pero nangyari. Mga pangyayaring hindi dapat nangyari, pero nangyari sa buhay natin. Pwede ba nating isipin na maaaring ipinahintulot din niyo ng Diyos para sa ating kabutihan? Yes. So tandaan po natin, ito malimit natin itong mabanggit. Nabanggit na natin ito ng mga nakaraan. Pero ulitin natin, Romans chapter 8, verse 28. Yan, pakibasa niyo po ng malakas. Sige po. Romans 8. Romans 8 po. Nag-stack? Na-stack daw. Okay, sabi sa Romans 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya.
silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. May narinig po kayo? Yan po yun. Doon sa mga panahon na sa tingin natin, tahimik ang Diyos, wala siyang ginagawa. Diba? Kasi ang nakikita lang natin, yung nangyayari na pangit, pero hindi natin alam, gumagawa ang Diyos. At tandaan natin yung promise na to, para lang sa mga nagmamahal yon sa Panginoon. Minsan magandang basahin sa English, labas natin yung English version. Pakibasa ng English version. Nakita nyo? Minsan magandang basahin sa English. Pakinggan nyo to. And we know, alam natin, o alam ba natin? Baka hindi natin alam Sabi dyan, that for those who love God, for those who love God, para lang sa mga nagmamahal sa Diyos. For those who love God, ang promise, all things work together for good. Para sa mga nagmamahal sa Diyos. O kaya ang tanong, mahal ko ba ang Diyos? Kasi kung hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo siya totoong mahal, hindi para sa'yo yung promise na to. Kasi ang linaw, for those who love God, para sa mga nagmamahal sa Diyos. O kaya kung hindi naman mahal ang Diyos, yun lang mga nagmamahal. Para lang sa mga nagmamahal. Kaya kung hindi mo naman mahal ang Diyos, hindi sa'yo yung promise na to. Wala kang tatanggaping promise dito. Hindi mo siya pwedeng angkinin. Kahit i-post mo pa siya sa Facebook. Naunawaan natin? Sabi dito alam natin. Walang effect yan. Walang power yan sa'yo. Hindi yan magkakapower sa mga hindi nagmamahal sa Diyos. Naririnig niyo po? O kaya sabi dito, we know, alam natin. So dapat alam mo, pakisabi sa iyong katabi. Dapat alam mo yan. For we know that for those who love God, all things work together for good. Amen? Kaya yung mga nangyari kay Joseph, dahil mahal niya ang Diyos, naniniwala siya sa Diyos, lahat ng mga nangyari sa kanya, kahit pangit, ipinahintulot ng Diyos para sa mabuti. Para sa ikabubuti. Kaya nakita nyo yung nangyari? Sabi doon, ipinahintulot ito ng Diyos sa mangyari, nang sa gayon, marami ang maligtas. Nandyan pa po ba tayo? Okay, so ito na, 22, yung mga latter part. Ang pagkamatay ni Jose. Okay, 22, nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya ng ilang taon? Uy, ang haba, no? Talagang mga tao nun, mahahaba ang buhay. No? 110 bago siya namatay. 23, inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim. Gayon din ang mga apo niya kay Machir na anak ni Manases. 24, sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay. Ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos. Wow. At ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac, at Jacob. So, yung lugar na yon na ibabalik sa lugar na yon, yun yung Kanaan. Yun yung promised land. Okay? Ang maganda dito sa promise na to, binigyan sila ng assurance ni Joseph. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Pakisabi sa iyong katabi, huwag kang mag-alala. Ano ba ang pinag-aalala nyo ngayon? Yung ngayon. Nag-aalala ka ba? May inaalala ka ba? Sabi, ito na yon. Makinig ka sa message. Huwag kang mag-alala. Iingatan ka ng Diyos. Sabi sa Bible, sa Matthew chapter 6, verse 34, sapat na sa araw na ito ang iyong alalahanin. Kung may alalahanin ka, yung inaalala mo yung para bukas,
yung ito muna. Huwag mong alalahanin yung para bukas. Naunawaan niyo po? Nandun na ang Diyos. Tandaan niyo, God, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Wala pa yung bukas, nandun na ang Diyos. Kaya alam niya ang mangyayari sa atin sa hinaharap. Amen? So sabi, 25, pagkatapos, ipinagbilin niya sa mga Israelita ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa ninyo sa akin na kapag kayo'y inilabas na ng Diyos sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Yan. So may mga bilin naman talagang ganon. No? O kaya nga minsan, mayroon tayong mga kakilala na yung buto nililipat nila. Halimbawa, uuwi na ng probinsya. O kaya from province, lumipat ng ibang lugar sa Manila, kinukuha nila yung buto ng kaanak, ng tatay, ng nanay, para makasama nila. Hindi ibig sabihin para maging object of worship. No. Hindi. Hindi naman magiging object of worship ito kung ganito ang bilin. Pwede pala yun. Wala namang sinabi na ito ay ilalagay sa altar at magiging bahagi ng pagsamba. Hindi naman. Yun lang yung request niya. Okay? Nandyan pa po ba tayo? 26, namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Siya ay inimbalsamo sa Egypto at inilagay sa isang kabaong. So dito, ayon sa ating binasa, binibigyan po tayo ng assurance ng verse po na ito na maging sa araw ng ating kamatayan. O isang araw talagang mamamatay tayo. Wala tayong dapat ipag-alala. Kasi, tingnan nyo yung tao, nag-aalala siya. Maliliit pa yung mga anak niya, hindi pa tapos mag-aral. Naku, hindi pa ako pwedeng mamatay. Maliliit pa yung mga anak ko. Sa paglaki na, naku, hindi pa ako pwedeng mamatay. Hindi pa nakakatapos ang aking mga anak, nag-aaral pa sila. So, ipinag-aalala natin yung magiging kalagayan ng ating mga anak. Naku, hindi pa ako pwedeng mamatay. Mga bata pa, yung mga apo ko, kawawa yung mga anak ko. Nakukuha nyo? Yun yung ipinag-aalala natin eh. No? Nandyan pa po ba tayo? Pero tandaan natin, lahat na naglagak ng kanilang pagtitiwala at pag-asa sa Diyos na buhay, wala pong dapat ipag-alala sa kanilang maiiwanan. Ito na yun, no? Huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos. Kasama po sa pag-iingat ng Diyos ang provision ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng iingatan ka ng Diyos tapos wala siyang provision. Hindi yun ganon. Pag sinabing iingatan ka ng Diyos, kasama doon pati yung provision niya. Nandyan pa po ba tayo? So dito natin makikita, totoong hawak po ng Diyos ang ating buhay. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng ating buhay. Gaano ka man kalakas, gaano ka man kasigla, bata, matanda, yan, may sakit ka man, o wala kang sakit, no? Nandyan pa po ba tayo? Ang buhay natin hawak ng Diyos. Siya po ang nagpapahintulot niyan kung tayo ay mabubuhay ng matagal o maikli lang yung buhay natin sa Kanya. Siya po ang nagbibigay ng go signal, anak, uwi ka na dito sa akin. Di ba? Nakikita nyo, kung gusto ka pang buhayin ng Diyos, kahit anong mangyari sa'yo, bubuhayin ka ng Diyos. Tingnan nyo si Kuya Ompong. Ang dami na nangyari sa kanya. Natuhog na ng kawayan. Kung tutuusin, pwede na siyang mamatay on the spot. Di ba? Pero gusto pa siyang buhayin ng Diyos eh. Ang rason, bakit binubuhay pa ng Diyos? Tayong lahat, hindi lang si Kuya Ompong. May nagawa ka mang karumal-dumal na kasalanan o wala, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makapagsisi at makapagbagong buhay. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. At sabi sa Bible, hindi ko na nailagay dyan, sa aklat ng mga awit, precious in the sight of the Lord is the death of His saint. Precious. Sabihin natin precious. Pag sinabing precious, ano ba pag sinabing precious? O kagaya ng
alahas, precious yan. Yung mga jewelry, precious yan. Ibig sabihin, valuable, napakahalaga, mahal. Yan. So ang kamatayan ng binanal ng Diyos ay mahal sa Diyos. Mahalaga sa Diyos. Bakit? Kasi yun yung araw ng pag-uwi niya sa kaharian ng Panginoon. Amen? So ngayong gabi, nawa po tayo po ay may mga natutuhan sa ating pong mga napagbulay-bulayan sa gabing ito. At tayo po ay mananalangin muli. Ayan. Pakisama nyo rin po sa prayer na patuloyan tayong kasi yung mga naging patotoo natin kanina, no? Puro talagang naranasan natin ang pagpapagaling ng Panginoon. So pwede natin ipag-pray sa Panginoon na bigyan tayo palagi ng malulusog at malalakas sa pangatawan. Iligtas at ilayo tayo sa anumang mga pagkakasakit. Amen? Praise God.
praise. Okay po, sabay-sabay na po tayong manalangin. Hallelujah. Minsan pa, Ama, sa iyo namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa gabi pong ito. At gayon din po, O Diyos, salamat po sa pagkakataon na muli ay maitaas po sa inyo ang aming pong mga kahilingan sa gabi pong ito. Nawa kami po ay inyong dinggin, O Diyos, sa aming mga panalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa kagalingan na ipinagkaloob niyo po sa amin. At patuloy po kaming dumadalangin sa inyo ng kagalingan para sa sino man na may mga karamdaman, may mga dinaramdam in the name of Jesus. Lord, kami ay nagtitiwala at umaasa palagi na kayo pa rin ang Diyos na magpapagaling. In the name of Jesus. Salamat po, kayo ang dakila naming manggagamot. Patuloyan niyo pong alalahanin, Panginoon, si Nanay Lemia in the name of Jesus. Lord, patuloy mo siyang kahabagan in the name of Jesus. Maging po si Mami Elma, Panginoon, patuloy mo siyang bigyan ng malusog at malakas sa pangatawan. Si Ellery, Panginoon, patuloy mo pong kahabagan ang batang ito. Salamat po sa kagalingan in the name of Jesus. Sa buhay po ni Mama Lilia, Panginoon, salamat po sa inyong pagpapagaling in the name of Jesus. Salamat po, pinagaling mo ang Pastora Charis, Panginoon. Salamat po, pinagaling mo ang Kuya Roylan, Panginoon, at maging si Jazzy. Salamat po, pinagaling mo kaming lahat in the name of Jesus. At aming pong idinadalangin, Panginoon, maging ang aming Daddy Bishop, patuloy mo siyang bigyan ng malusog at malakas sa pangatawan, maayos na paghinga, maayos sa pagtulog, in the name of Jesus. Ang biyaya mo at pagpapala ang patuloy niyang maranasan, ang inyong kalinga, ang inyong pag-ampon at kaaliwan, kasama ng lahat ng kanyang mga anak, mga apo at mga manugang, gayon din ang buong Miracle of Life family, Panginoon, maging ang lahat ng mga kapatiran sa ibang fellowship. Lord, itinataas din po namin sila sa inyo. At aming pong idinadalangin ang iyong biyaya at habag ang lagi naming maranasan sa bawat araw. Panginoon, bigyan niyo po kami ng malulusog at malalakas na pangangatawan. Iligtas kami at ilayo sa lahat ng masama, sa anumang gawa ng kaaway, sa anumang panganib, sa pangalan ni Jesus. Maging si Auntie Ruth, Panginoon, salamat po sa pagpapagaling mo po sa kanya. In the name of Jesus, maging kay Eliza, Panginoon, salamat po sa kagalingan. In the name of Jesus. Lord, sino man na may mga dinaramdam o karamdaman sa mga oras na ito, we pray, God, for your healing touch. In the name of Jesus. Lord, nagtitiwala kami sa iyo na kayo pa rin ang Diyos na nagpapagaling. Hallelujah, hallelujah. Ama, salamat po sa biyaya mo po, maging sa amin pong ongoing po na ginagawa po doon sa lupa, sa Bukal Uno, Panginoon, para po maitayo ang
multipurpose building, ang worship center, Panginoon. Lord, we pray sa pagsama niyo po sa amin, sa bagay po na ito. Salamat po sa iyong provision. Yes, Lord, we pray, God, for your divine provision sa aming pong mga pangangailangan, sa kahustuhan ng mga pangangailangan po upang maitayo po ang worship center sa Bukal Uno. Panginoon, salamat po maging sa mga requirements, sa documents na kailangan po naming ayusin. Samahan niyo po kami at tulungan sa bagay po na ito. Sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng mga gumagawa, Lord, we pray, bigyan niyo po sila ng malusog at malalakas po na pangatawan upang sila po ay makapagtrabaho ng maayos. And we also thank you, Panginoon, sa mga tao na ginagamit niyo po upang maipaabot ang tulong upang maitayo ang iyong gusali sa lugar na iyon, Panginoon. Ama, nagpapasalamat po kami sa mga mahihimalamong pagkilos sa buhay ng iyong mga anak. Sa pagdinig niyo po sa aming mga panalangin, maraming pong salamat. At ngayong gabi, itinataas din namin sa inyo ang aming mga kababayan na apektado po ng bagyo at maging ng mga pagbaha sa kanilang mga lugar. Lord, we pray for your divine protection din po at pagtugon at pag-abot nyo rin po sa kanila pong mga pangangailangan sa mga panahon na ito. In the name of Jesus. Ama, kayo po ang buhay na Diyos. Kayo po ang Diyos na marunong sa lahat. Kayo po ang Diyos na nakakakita, ang Diyos na nakakarinig sa mga daing ng iyong mga anak. Kaya kami po ay patuloy ang umaasa at nagtitiwala sa iyo. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan sapagkat iyon ang iyong pangako sa amin. At salamat po sa mensahe mo ngayong gabi sa bawat isa sa amin na wala kaming dapat ipag-alala sapagkat sasamahan mo kami at iingatan mo kami in the name of Jesus. Ama, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga kasagutan, sa aming mga panalangin, sa gabi pong ito. Hallelujah. We bless you, Father. We give you praise and honor and glory, O God, for you are worthy. You are supremely worthy. Minsan pa, Ama, tanggapin po ninyo ang aming pasalamat sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo at magbigay po tayo sa Panginoon. Sige po, tayo pa umawit sa Panginoon. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Minsan pa. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa.
Amen. Sige po, muli po tayong magpasalamat sa Panginoon. Aming Ama, minsan pa, marami pong salamat sa gabi pong ito. Salamat po, muli po kayong nagpaalaala sa amin. Salamat po sa mga pagtuturo, sa mga pagtutuwid. Patunay na mahal mo po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Gayon din, nagpapasalamat po kami sa biyaya mo pong pag-iingat. Salamat po sa biyayang kaligtasan hanggang sa kami po ay makarating sa aming pong mga tahanan. Minsan pa aming Diyos, tanggapin po ninyo ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po at magandang gabi po sa inyong lahat.